Sa panahon ngayon, ay marami na ang mga modernong teknolohiya at marami na ang nagsisilabasang modernong kagamitang pandigma, na pagmamay-ari ng mga malalakas na bansa. Kaya naman sa bidyong ito ay tatalakayin natin ang 5 na pinakamalaking barkong pandigma sa buong mundo at kung ano ang mga kakayahan nito, kaya kung handa ka ng makinig ay maghanap ka na ng magandang pisto. Number 5, HMS Queen Elizabeth, United Kingdom. Bilang pagmamalaki ng Royal Navy, ang HMS Queen Elizabeth ay isang aircraft carrier na umaabot ng humigit kumulang 932 talampakan ang haba. Inilunsad ito noong 2014, ipinagmamalaki ng napakalaking barkong ito ang displacement na humigit kumulang 70,600 tonelada at nagdadala ng iba't ibang F-35B Lightning II fighter jet. Ang aircraft supercarrier na ito ay may haba na 932 feet, 284 na metro, at may kakayahan naman na magkarga ng 65,000 tonelada, at ang bilis naman ay aabot sa 25 knots, 46 kilometers per hour. Ang crew nito ay humigit kumulang 700, kaya nitong magkarga ng sasakyang panghimpapawid na aabot sa 65. Ang sukat ng flight deck nito ay aabot sa 280 metro ang haba at 70 metro ang lapad. Number 4, CNS Fujian ng bansang China. Kinakatawan ng CNS Fujian ang isang makabuluhang milestone sa mga pagsisikap ng naval modernization ng China. Ito ang pinakamalaking carrier ng sasakyang panghimpapawid na ginawa ng China. Malaki ang kahalagahan nito sa mga layunin ng modernisasyon ng People's Liberation Army o PLA, habang ginagawa nito ang paggunita sa sentenaryo nito sa 2027. Kapansin-pansin, ang aircraft carrier ay pinangalanan sa Fujian Province na nasa tapat lamang ng isang makitid na kipot mula sa Taiwan. Ang pinakamalaking barkong pandigma ng China na CNS Fujian ay inilunsad noong ika-17 ng Hunyo taong 2022. Nagtatampok ito ng katutubong disenyo at isinasama ang isang advanced na electromagnetic aircraft launch system, katulad ng USS Gerald Ford. Ang barko na ito ay may kakayahan na magkarga ng iba't ibang sasakyang panghimpapawid, may haba ito na 984.3 feet, 300.01 na metro, at may kakayahang magkarga ng 80,000 tonelada, ang bilis naman nito ay umaabot sa 28 knots, 51.9 kilometers per hour. Ang crew nito ay humigit kumulang 3,000, at may kakayahang magkarga ng sasakyang panghimpapawid na aabot sa 35. Number 3, Admiral Kuznetsov ng bansang Russia. Ang punong barko ng Russian Navy, ang Admiral Kuznetsov, ay isang natatanging carrier ng sasakyang panghimpapawid. Inilunsad noong 1985, ang sasakyang ito ay umaabot ng higit sa 1,000 talampakan at pangunahing nagpapatakbo ng isang halon ng fighter aircraft at helicopter. Sa kabila ng mga makabuluhang pagsusumikap sa paggawa ng makabago, dapat itong papalitan ng isang mas advanced na carrier sa hinaharap. Ito ay may haba na 1,000 feet 8 pulgada, 305 metro, at may kakayahan na magkarga ng 58,600 tonelada, at may bilis na 29 knots, 54 kilometers per hour. Ang crew naman nito ay aabot sa 1,600 na katao, at kayang naman nitong magkarga ng sasakyang panghimpapawid na aabot sa 24. Ang pasilidad ng flight deck nito ay 14,700 metro kwadrado.
Number 2, Nimitz-class aircraft carrier ng bansang United States. Ang mga carrier ng sasakyang panghimpapawid na klase ng Nimitz, isang pundasyon ng hukbong dagat ng Estados Unidos, ay matagal nang kinikilala bilang ehemplo ng kapangyarihang pandagat. Pinangalanan pagkatapos ng Admiral Chester W. Nimitz, ang kilalang commander ng Armada ng Pasipiko sa ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga carrier ng sasakyang panghimpapawid na klase ng Nimitz ay nakakita ng isang kahangahangang linya mula nang ilunsad ang kanilang nangungunang barko, ang USS Nimitz, noong Mayo taong 1975. Sa paglipas ng mga taon, isang kabuuang 10 carrier ang naitayo, kasama ang USS George H.W. Si Bush ang huling sasakyang dagat na kinomisyon noong Enero taong 2009. Ang barkong ito ay may haba na 1,092 feet 333 metro, at may kakayahan ito magkarga ng nasa 100,000 hanggang 106,300 tonelada ang buong pagkarga, may bilis naman itong 30 knots 56 kilometers per hour. At magre-retiro ito pagkatapos ng 50 taong pagserbisyo nito, at ang mga crew nito ay aabot sa 5,000 hanggang 5,200 na personnel, may kakayahan ito na magkarga ng sasakyang panghimpapawid 85 hanggang 70 mga fighter jets at helicopter. Number 1, ang USS Gerald Ford, na pagmamay-ari pa rin ng bansang United States, na kinomisyon noong 2017, ay ang pinakamalaking barkong pandigma sa mundo. Pinamunuan nito ang Ford class ng mga carrier ng sasakyang panghimpapawid, na kumakatawan sa isang makabuluhang hakbang sa mga kakayahan at teknolohiya ng hukbong dagat. Sa unang bagong klase na ipinakilala sa loob ng mahigit 40 taon, minarkahan nito ang phase na pagpapalit ng mga carrier ng klase ng Nimitz. Pinakamalaking barkong pandigma sa mundo. Naglalaman ang USS Gerald Ford ng malawak na hanay ng mga sasakyang panghimpapawid, kabilang ang mga fighter jets, helicopter, at unmanned aerial vehicles (UAVs). Ang nuclear power warship ay gumagamit ng Electromagnetic Aircraft Launching System (EMALS) sa halip na mga tradisyonal na steam catapult para sa paglulunsad ng sasakyang panghimpapawid. Ang USS Gerald Ford ay isang tunay na supercarrier dahil maaari itong humawak ng 2 beses na mas maraming gasolina para sa mga eroplano at 4 na beses na mas maraming mga armas kumpara sa mas maliit na carrier ng Charles de Gaulle ng France. Pinarangalan ng USS Gerald Ford ang ika-38 na Pangulo ng Estados Unidos, si Gerald R. Ford. Noong World War II, si Ford ay isang tenyente commander sa US Navy. Ito ay may kakayahang magkarga ng iba't ibang uri ng sasakyang panghimpapawid. May haba naman itong 1,092 feet 333 metro, ito ay may kakayahan na magkarga ng bigat na 100,000 tonelada. Ito ay may bilis na 30 knots or 56 kilometers per hour. Ang barkong ito ay nakatakdang magretiro pagkatapos ng 50 taong pagserbisyo nito. Ito ay mayroong 2,600 na crew sa barko maliban pa sa mga officers, at mga operator ng mga karga nitong sasakyang panghimpapawid na umaabot sa 4,000 ang mga crew ng barkong ito. May kakayahan itong kumarga ng sasakyang panghimpapawid na aabot sa 72 bilang ng mga sasakyan panghimpapawid. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito at i-like ang video na ito. Para lagi kang updated sa susunod nating video, maaari ka ring mag-comment o mag-suggest para sa susunod nating topic.